Magandang araw, ngayon ay pagpapatuloy natin ang pag-aaral sa Epikong Bayan. Isa sa mga requirement bago natin panoorin ang video lesson na ito, dapat binasa mo muna ang Epikong Biyag ni Lamang. At kung nabasa mo na, tara, sagutan na natin isa-isa ang mga katanungan. Narito ang 6 na tanong na dapat sagutan. Unang tanong, madali lang yan. Sino ang pangunahing tauhan sa Epikong Biyag ni Lamang? Siyempre, ang sagot dyan ay si Lamang. Saan ginanap ang mga pangyayari sa akda? Ang mga pangyayari sa akda ay ginanap sa Nalbuan, isang bayan sa Ilocos at sa paligid nito, kabilang ang kabundukan at ilog ng Amburayan. Ang nabanggit na dalawang lugar na Nalbuan at Ilog ng Amburayan ay mga totoong lugar dito sa La Union. Nalbuan ay matatagpuan sa Nagilian at ang Ilog ng Amburayan naman ay sa Bangar. Napag-aralan natin nung nakaraan ang mga tauhan sa epiko ay nagtataglay ng kapangyarihan. Ibig sabihin sila ay mga piksyon o hindi totoo. Ngunit ang mga tagpuan ay totoong lugar kung saan nagmula ang isang epiko. Pangatlong tanong, ano ang suliranin ng tauhan? May naitala ako dito na 3 suliranin. Una na dyan, ang pagkamatay ng kanyang ama na pinatay ng mga igorot. Ikalawa ay kung paano makukuha ni Lamang ang atensyon ni Ines. Na-inlove siya kay Ines. At ang pangatlong suliranin ay yung naharap si Lamang sa panganib mula sa isdang berkahan na nagbabantang magdulot sa kanya ng kamatayan. Sa pang-apat na katanungan, paano nilutas ng tauhan ang suliranin? Doon nga sa kwento ay napanaginipan ni Lamang na pinatay ng mga igorot ang kanyang ama. Nakita niya sa kanyang panaginip ang pugot na ulo ng kanyang ama na nakalagay sa isang sarukang. Kaya naman galit na galit si Lamang at nagpunta nga ito sa kabuntukan at pinatay ang mga igorot na responsable sa pagkamatay ng kanyang ama. Alam nyo ba na ang mga igorot noong unang panahon ay mga headhunters? Ayan, hinahunt nila ang kanilang kalaban at kapag sila ay nanalo, kinukuha nila o pinupugutan nila ng ulo ang kanilang kalaban at ginagamit ito bilang trophy. Inilalagay ito sa sarukang na kawayan. Ang kanyang ikalawang suliranin ay kung paano niya makukuha ang atensyon ni Ines Canoyan. Sinolusyonan nga niya ito gamit ang kanyang aso at tilaok ng kanyang tandang. Una, pinatilaok niya ang kanyang tandang at ang bahay ni Ines ay nagiba. At sumunod dyan ay kumahol ang kanyang aso kung saan ang bahay ni Ines ay muling nabuo. At dahil dyan nakuha niya ang pansin ni Ines Canoyan at ng mga magulang nito. Ang ikatlong suliranin sa kwento ay ang pagkamatay ni Lamang dahil sa isang berkakan. Sinolusyonan nga ito ni Ines sa pamamagitan ng mga ritual at dasal upang mabuhay muli si Lamang. Dumako naman tayo sa panglimang tanong, paano nagwakas ang epikong biyag ni Lamang? Ayan, nagwakas ang epiko sa positibong paraan, ibig sabihin happy ending yan dahil muling nabuhay si Lamang mula sa kanyang pagkamatay sa tulong ni Ines, dinasalan niya ito at sa tulong na rin ng kanyang mga hayop at mula noon sila ay namuhay ng masaya at payapa at nagkaroon ng mas magandang buhay na magkasama. At sa panghuling tanong, ano ang aral na iyong napulot? Ikaw, ano ang aral na iyong napulot sa epikong biyag ni Lamang? Kung ako ang tatanungin, ang aral na napulot mula sa epikong biyag ni Lamang ay ang kahalagahan ng dapang, dedikasyon at pagmamahal sa pamilya. Ipinapakita rin nito ang lakas ng pananampalataya at ang epekto ng dasal sa pagkamit ng mga layunin. Ang kwento ay nagbibigay diin sa pagharap sa mga pagsubok at sa pagiging handa na magsakripisyo para sa kapakanan ng mga mahal sa buhay. Ngayon ay pag-usapan naman natin ang isang tanong na ito. Ano ang pagkakapareho at pagkakaiba ng mga pangunahing tauhan sa epiko? Pinanood mo ba ang link na aking isinend sa ating GC? Kung hindi pa, abay panoorin mo muna. Ang mga tauhan na sina Bantogan, Lamang at ang mga tauhan sa epikong Ibalon ay mga tanyag na bayani sa mga epikong Pilipino. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento at katangian, ngunit mayroon ding mga pagkakatulad ang kanilang mga karanasan. Alamin natin yon isa-isa.
Dumako tayo sa pagkakatulad ng tatlong epiko. Ayan, pare-parehas silang bayani ng kultura. Lahat sila ay tinuturing na mga bayani sa kanilang mga partikular na epiko at kultura. Sila ay sumbisimbolo ng tapang, katalinuhan at malasakit sa kanilang bayan. Sa epikong Biyag ni Lamang, ipinakita nito ang kultura ng mga Ilocano. Isa na dyan ay ang pagiging kuripot ng mga Ilocano o ang tinatawag ding pagiging masinop sa pera. Ipinakita ni Lamang ang kanyang pagiging masinop sa pera nung kanyang niligawan si Ines Canoyan. Pagkus na gumamit siya ng kayamanan ay ginamit niya ang kanyang alagang aso at ang tandang upang makuha ang atensyon ni Ines. Pinakita din dito ang kultura ng mga Ilocano na bigay kaya. Ang bigay kaya ay ang pagbibigay ng kayamanan sa pamilya ng babaeng pakakasalan. At isa pa ang malakas na pananampalataya ni Ines. Ipinakita nito ang kultura ng ritual at pagdadasal. So makikita nga natin dyan na ang mga Ilocano ay mataas ang kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Sa epikong Ibalon naman, nakapokus ang kwento sa community development. Ang mga tauhan doon ay gumawa ng paraan upang maituro ang agrikultura at iba pang paraan ng pamumuhay sa mga taga-Ibalon. Ipinakita rin nila ang kanilang kabayanihan noong ipinagtanggol nila ang Ibalon mula sa mga papanirang halimaw. Sa epikong Bantugan naman, ipinapakita ang kultura ng mga taga Mindanao kung saan ang mga kalalakihan doon ay maaaring mag-asawa ng higit sa isa. Isa pang pagkakatulad ng tatlong epiko ay mayroon itong mga paglalakbay at pakikipagsapalaran. Ang tatlo ay may mga mahahabang paglalakbay at pakikipagsapalaran. Ang kanilang mga kwento ay puno ng mga pagsubok laban sa mga kaaway at paghahanap ng kanilang layunin. Ang mga tauhan sa tatlong epiko na ating napag-usapan ay pare-parehas na may kakayahan at kapangyarihan. Ang mga tauhan na ito ay may mga natatanging kakayahan o kapangyarihan. Halimbawa na lang si Lamang ay may supernatural na kakayahan. Si Bantugan ay nakilala sa kanyang pagiging magiting at si Hanjong sa Ibalon ay mayroong pambihirang lakas. Kung may pagkakatulad ang epikong Bantugan, Ibalon at Biyag ni Lamang ay meron na din naman silang pagkakaiba. Una nating talakayin ang Bantugan. Ang Bantugan ay epiko na sumasalamin sa kultura at tradisyon ng mga Maranao sa Mindanao. Ang kwento ni Bantugan ay tumutok sa kanyang pakikipagsapalaran at pakikidigma upang protektahan ang kanyang kaharian at makuha ang pagkilala bilang isang bayani. Sa Ibalon naman, ang tauhan na si Hanjong ay mula sa epikong Ibalon ng mga Bicolano na naglalarawan ng mga alamat at mito sa rehiyon ng Bicol. Ang Ibalon ay higit na nakatuon sa pagbuo ng isang sibilisasyon sa pamamagitan ng pakikipagsapalaran ni Hanjong at ng kanyang mga kasamahan at sa kanilang pakikipaglaban sa mga halimaw. Biyag ni Lamang naman, mula sa Ilocos, ang kwento ay naglalarawan ng buhay sa hilagang bahagi ng Luzon. Puno ng mga pambihirang kaganapan mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang mga pakikipagsapalaran at nakatuon sa kanyang mga kahangahangang katangian at pakikipaglaban sa kasamaan. At yan, natunghayan nga natin ang nilalamang kultura at pagkakaiba at pagkakatulad ng tatlong epikong Biyag ni Lamang, Bantugan at Ibalon. Ngayon naman ay dumako tayo sa bahagi ng banghay ng isang epiko. Ano nga ba ang banghay? Ang banghay ay tumutukoy sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa akda. May 5 banghay na sinusunod ang epiko. Una ang simula, susundan ng tunggalian, kasukdulan, kakalasan, at wakas. Ano nga ba ang simula? Ang simulang bahagi dito inilalarawan ang katangian ng pangunahin nating tauhan. Hindi lamang ang pangunahing tauhan ang inilalarawan dyan, pati na rin yung lugar at panahon. Gayun din ang pangunahing problema o suliranin na nahaharap ng tauhan. Katulad na lamang doon sa epikong Biyag ni Lamang, simula nito, sinabi doon kung sino-sino yung mga magulang ni Lamang, kung paano siya ipinanganak. Sinabi din doon na si Lamang na rin ang pumili ng kanyang pangalan at
kung sino-sino ang kanyang magiging ninong at ninang kapag siya ay bininyagan. Nabanggit din sa kwento ang mga lugar na naging tagpuan sa epikong biyag ni Lamang. Isa na dyan ay ang Nalbuan sa Nagilian, La Union at ang kabundukan ng mga Igorot, gayon din ang Amburayan River na matatagpuan sa Bangar, La Union. Ang tunggalian nga sa epikong biyag ni Lamang, ito yung nalaman niyang pinatay ng mga Igorot ang kanyang ama. Sumunod ay kung paano niya makukuha ang atensyon ni Ines. At ang ikatlo ay nagkaroon siya ng pangitain na siya ay mamamatay. Dumako naman tayo sa kasukdulang bahagi ng banghay ng epiko. Ang kasukdulan o climax ay ang pinakamataas na bahagi ng kwento kung saan ang pangunahing tunggalian ay umabot sa kanyang pinakamataas na tensyon. Ayan, ito yung sinasabi kong pinaka-exciting part ng isang epiko. Dito nagkakaroon ng pinaka-ma-impluwensyang kaganapan na magtatakda ng daloy patungo sa hakalasan at wakas. At ang kasukdulan nga ng epiko ng biyag ni Lamang ay itinuloy ni Lamang ang panghuhuli ng rarang kahit nakikinikinita niyang siya ay mapapatay ng isdang berkakan. Ang isang berkakan ay isang malaking isda kagaya ng isang pating. At yun nga, nangyari ang kanyang pangitain, siya ay napatay ng isang berkakan. Pagkatapos ng kasukdulan ay unti-unti nang bababa ang kwento, ito yung tinatawag na kakalasan. Ang kakalasan o falling action ay ang bahagi ng kwento na sumusunod sa kasukdulan. Ang mga epekto ng mga aksyon sa kasukdulan ay nagsisimulang ipakita at ang mga natitirang suliranin ay nagsisimula ng masolusyonan. Ito, binibigyan na ng mga tauhan ng solusyon ang mga problema ang kanilang kinakaharap. At ang suliranin na kinakaharap sa biyag ni Lamang ay sinulusyonan ni Ines sa pamamagitan ng paggamit ng ritual at pagdadasal sa buto ng kanyang asawa upang ito ay mabuhay muli. Dito naman tayo sa panghuling banghay ng epiko, ang wakas. Ang wakas ay ang bahagi ng kwento kung saan ang lahat ng mga problema at tunggalian ay nare-resolba na. Sa epikong biyag ni Lamang, ang kanyang wakas ay namuhay sila ni Ines Canuyan ng mapayapa at masaya. Ayan, so ibig sabihin, ang wakas ng kwentong epiko ng biyag ni Lamang ay isang happy ending. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit. Ito ay ang tinatawag na tukoy banghay. Tukuyin mo lamang ang bahagi ng banghay na inilalarawan sa bawat pangungusap. Isulat ang tamang sagot kung simula, tunggalian, kasukdulan, kakalasan o wakas ang binabanggit sa bawat pangungusap o pahayag. I-post mo muna ang bahaging ito ng video upang makasagot ka ng maayos. Pagkatapos, comment down below ang iyong mga kasagutan. At sana ay may natutunan ka sa ating aralin ngayong araw na ito. Hanggang sa muli!